Okay, France at saka Germany, no, yung isa pang semifinal match-up. So, again, wag na tayo mag-focus dun sa mga malisyoso isip. Nanalo yung France dahil sa kanilang height. Inside points, yung defense nila dahil meron silang malalaki, at saka yung kanilang offensive rebounding. Dahil mas malalaki sila sa Germany, nakakakuha sila ng offensive rebound sa malaking tulong sa kanila, lalo na nung fourth quarter. Saka nakakita si Nicolas Batum is may height advantage over dun sa bumabantay sa kanyang German player. Ibig sabihin, kung hindi man siya lamang sa height, maaaring lamang siya sa experience. Pero ganun na rin yun. Pag may experience ka playing on the post at meron kang height advantage, malaking tulong yung kahit hindi ka power forward at center. I mean, Nicolas Batum is a small forward. Shooting guard, small forward. Pero kung may advantage ka with your height, yun yung malaking bentahe ng France. Hindi lang natin alam kung magagawa nila sa USA yun. With LeBron around. With Tatum around. Yan yung yan. No? And with paano mo dedepensahan si Steph Curry na kumikilos parate, di ba? I mean, may ano rin naman kung magandang depensa nila, yung USA, kung gusto nilang dumidepensa rin sila. At saka ang USA got Anthony Davis and Joel Embiid, na mas kilalang big time scorers on the inside. At saka ito si Davis kasi kilala rin ito sa depensa. So yun ang magiging bentahe naman ng USA over France if ever magkaharap sila sa gold medal game. So France, Germany at saka Serbia sa bronze, at saka USA at saka France sa gold medal. So magandang laban yun. Yung bronze medal game at saka yung gold medal game parehong maganda. So yun lang po.